for today's video, naka-day off na naman ako. And as usual, gagawa na naman ako ng vlog. Pasensya na nga pala doon sa mga naghahanap ng new vlog natin kasi matagal tayong hindi nakapag-upload ng vlog. Gawa nga ng Ramadan kasi dito sa Saudi Arabia. So sobrang napaka-busy sa trabaho. Idagdag mo pa na in-adjust yung mga schedule ng duty time namin kaya hirap ako mag-filming. But finally, I got a free time to do this vlog. Kaya pa rin na nakasanayan ko kada day off ko. Gumigising ako ng maaga tapos gagawin ko yung mga kailangan ko dito sa kwarto tapos tsaka ako gagawa ng gawain doon sa labas. Ngayon nga ang unang gagawin ko sana ay mag-workout ako o di kaya mag-jogging ako. Kaso nga lang, naisipan ko na magluluto ako ng breakfast. Minsan lang din naman ako magluto ng heavy breakfast kasi madalas hindi ako kumakain pagka naka-day off ako. Mas gusto kong mag-workout at saka mag-jogging. Hindi naman ako super health conscious, kaso lang naisip ko na kung hindi ko aalagaan yung sarili ko, paano naman yung future partner ko? Paano ko siya aalagaan kung hindi ako healthy? Huy! May pinaghahandaan. Diba normal lang din naman na paghandaan ko yung pagkikita naming dalawa kasi para pagka magkasama na kami, maganda yung laban namin araw-araw. Huy! Wrestling yata yun. Uy, laban sa buhay yung tinutukoy ko ha, kasi yung wrestling sa gabi lang gaganapin yun. Well, pwede naman sa umaga yun, pero mas preferred ko talaga sa madaling araw, di ba? Kung tatanungin kasi ako kung what is the best time for happiness, ang sasagot ko dun ay maganda naman sa lahat ng oras, but the best talaga pagka madaling araw. Ewan ko ba kung bakit gustong-gusto ko yung morning sex. Huy! Bakit napunta sa madaling araw na happiness? Pero hello mga buddy, ako nga po pala si Hisham at nakalimutan ko yung intro ko. At isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia at nagtatrabaho ako bilang isang merchandiser sa isang private company. And for today's video nga ay magluluto ako ng adobong kangkong. Pero dahil wala nga akong mga sangkap dito sa bahay, kailangan ko muna magpunta doon sa market para bumili ng kangkong. Super lapit lang din naman ng market sa bahay namin kaya nilalakad ko lang din to. And wala! Nandito na yung kangkong na hinahanap ko. Isa ito sa mga favorite ko niluluto, ang adobong kangkong kasi napakadali lang lutuin neto. And if you are in the Philippines right now, ang dali-dali lang hanapin neto. Lalo na pagka nasa probinsya ka, libre lang to. Bumili nga pala ako ng 2 bugkos, which is hindi ko alam sa Tagalog kung ano yung term ng bugkos sa Tagalog, pero tag 1 real and 75 halala yan dito. So it's around 30 to 40 pesos yung dalawa na to. Hindi ko alam kung magkano yung kilo ng kangkong sa Pilipinas ngayon, pero siguro it's a little bit expensive dito. But because I'm Filipino, palagi ako naghahanap ng mga Filipino food. It doesn't matter kung gaano siya kamahal. Yun nga lang, you always have to cook your food kasi wala naman kasi mga karinderya dito na pwedeng bilhan ng mga ulam na pang Filipino. Alam niyo bilang isang dayuhan dito sa ibang bansa, yun yung pinaka-namimiss namin sa Pilipinas. Bukod sa mga mahal namin sa buhay, yung mga walang katapusan na food sa karinderya na pwede mong mabili kung kahit saan-saan lang. Dito kasi it takes a lot of effort para makain mo yung mga Filipino food na gusto mo. Tapos pagka nagluto ka pa dito, ewan ko ba kung bakit magkaiba sila ng lasa kahit pareho lang naman ng sangkap na ginagamit. Iba pa rin yung luto sa Pilipinas. I mean, correct me if I'm wrong ha, sa mga kapwa ko OFW dyan. Diba usually pagka nagluluto tayo ng mga Filipino food dito sa ibang bansa, ang gagamitin lang din naman nating mga sangkap ay yung nabibili natin sa mga Asian store na gaya ng mga dato puti, mga magic sarap. Pero the taste is always different. Alam mo yung hindi mo mamimit yung Filipino taste. Kahit kumain ka pa sa mga Filipino restaurant dito, iba pa rin yung lasa. I mean, nakukuha naman nila yung paano lutuin, yung lasa, pero hindi kagaya nung luto sa Pilipinas. Ewan ko ba kung bakit iba. Mahirap i-explain, pero ganito yun para mas madali. Alam mo yung nagluto ka ng bigas, I mean kanin sa rice cooker, pero mas masarap pa din yung luto sa kahoy, di ba? Ganon ko madi-describe yung pagkain dito sa ibang bansa at saka yung luto dyan sa Pilipinas. O di kaya parang jerjer lang yan. Alam mo yung jerjer? Kasi yung jerjer sa Pilipinas masarap pero yung jerjer dito sa Saudi Arabia ay mapait. Huy! Ang layo na narating ko, napunta na ako sa jerjer. Pero yung jerjer po dito sa Saudi Arabia, dahon po yun na sinasalad. Huy! Diyos may Maria Santissima, napunta na ako sa jerjer. Uy, hindi bastos yun dito sa Saudi Arabia, kinakain yun. So sa layo na narating ko, nawala na ako sa video ko, ano? So back to the video mga bade. Natapos ko na ang lahat pero mahal ko pa rin siya. Huy! Sino ba yan? I mean yung kangkong. Iba tong adobo ko mga bade kasi meron siyang halong hotdog. Marami kasi akong hotdog na stock sa ref namin kaya hindi ko alam kung saan ko siya ihahalo. Basta ang alam ko ang hotdog kahit saan pwede yang ihalo. Pwede yung itusok kahit saan. At syempre dahil luto na ang aking adobong kangkong with hotdog, magtitikiman na tayo. I mean, hindi lang magtitikiman, magkakainan na tayo. As usual, this is always my favorite part. Pagkakainan na. After a long process of cooking kasi, ito na yung pinaka-reward natin. Oops, wag niyo akong ibabas kung ganyan ako uminom ng fresh
fresh milk ha. Apakabalahura ba? Pero bukod kasi sa ako lang din naman yung umiinom yan, hindi kasi umaabot ng isang araw yan, ubus ko din yan. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, it is a heavy breakfast. Sobrang bigat talaga nito. But don't worry, kasi sobrang lakas din naman ng mga bulati ko sa tiyan. Madali lang nila ito madadigest. Then after kong kumain, ang dami ko pang nagawa na hindi ko na nabidyohan. Pero this is around 3 p.m. na. Gaya na nakasanayan ko, hindi talaga pwedeng matapos yung araw ng day off ko nang hindi ako tumatakbo or hindi ako nag-workout. Kaya pumunta na din ako dito sa Cornage Dammam para dito ako mag-jogging. Then dito na rin ako magpapalipas ng hapon. I mean, manonood ako ng sunset dito. Ito yung isa sa mga priceless moment ko dito sa Saudi Arabia. Pagka naka-day off ako, pumupunta ako dito sa Cornage para manood ng sunset. Yung mag-isa lang ako, wala akong kasama, but I am happy. Siguro kung magkakaroon din ako ng partner in the future, siguro kailangan yung mahalin yung mga habit ko na ganito. Kasi hindi na mawawala sa akin to. And I always wanted to have a date sa mga lugar na ganito. Oops! Huwag ka muna mag-scroll down kasi meron akong good news sa'yo. Huy! Isa kang bang OFW dito sa Saudi Arabia at gusto mo maging certified caregiver? Dahil kung oo, naku, madali lang yan. Alam mo ba na sa loob lamang ng 2 buwan, pwede ka na maging certified caregiver at magkaroon ng chance na mag-apply sa ibang bansa o sa anumang bansa na nangangailangan ng professional caregiver? Paano? Siyempre, tutulungan ka ng Dr. Care Training Center sa abot kamay na halaga. Sa halagang 2,900 riyals lang, pwede mo nang ma-achieve ang tamang pag-aalaga para hindi ka naiwanan. At ito pa ang isa sa good news. Dati-rati sa Riyadh at Jeddah lang sila pwede ma-avail. Ngayon, magbubukas na sila ng kanilang bagong branch dito sa Dammam, Saudi Arabia, Eastern Region. Kaya ano pang inaantay mo? Kung isa kang OFW, kagaya ko dito sa Saudi Arabia, naku, magpa-register ka na gamit ang aking codename na Hisham para maka-avail ka ng 100 riyal discount. Paano mag-register? Simple lang, i-click mo lang yung link dyan sa comment section para makapag-register ka. At huwag mong kakalimutan gamitin yung ating codename na Hisham para maka-avail ka doon sa 100 SR discount. So paano ba yan? Kita-kita tayo doon. See you there!